Isang magandang gabi po sa inyo mga katoto. Ito po si Maski, ang inyo maskaradong komentarista. Mga katoto, samahan niyo ako pagnilay-nilayan, pag-isipan ng kuro-kuro, talastasan o anuman ang inyong saloobin sa komento ng isang senador. Tinitingalang senador na walang iba kundi si Robin Hood Padilla. Ika nga, si Robin kilala bilang pinagmamalaki niya na siya ay isang makabayan para sa Pilipinas, pero sa larangan ng pagtatanggol sa ating teritoryo. Ano kaya ang masasabi nyo sa komentong ito ng ating butihing senador? Pasintabi sa iyo, Robin Hood, senador, numero 1 sa listahan. 10 ng aking pamilya kasama ang inyong lingkod. Kayo ay numero 1 sa aming balota. Pero sa pagkakataong ito yata, aking idol, mukhang may komento. Ako at 10 ng kababayang Pilipino sa iyong mga pahayag sa Senado. Ito ay usapin tungkol sa kanyang pagsita, pagsita ko sa presensya ng mga kano o uma-assist sa atin sa usaping West Philippine Sea, Bagamat yan ay kilala nating teritoryo ng Pilipinas. Talagang atin yan. Pasok sa ating economic zone. Ika nga. Pero sa sarili nating teritoryo, tayo ay nabubuli. Bakit nga ba tayo humantong sa ganito? Pag-usapan natin. Panoorin nyo muna ang komento ng ating senador regarding sa presensya sa himpapawid ng mga kano bilang asiste sa atin sa paghatid ng supply doon sa ating mga kababayan na nasa barko na nakasadsad sa teritoryo ng Pilipinas. At ito ang eroplanong Poseidon. Panoorin natin ito, mga kababayan. At pagnilay-nilayan natin kung ano ang masasabi nyo. Sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa PRP Sierra Madre. Pinupuna niya na po bagamat nandun ang presensya ng Poseidon, paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang aeroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon? Okay. Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun. Okay, may pag-amin po sa kampo ng ating mga kabilang kampo, na talagang inamin po ng ating Philippine Coast Guard na meron talagang presensya in coordination sa ating Philippine Army. At ang ginawa ng Amerikano na yan na nagpalipad ng kanilang aircraft is to observe ang ginagawang harassment ng tinatawag nating mga Chino sa ating sariling teritoryo. Yan ay inoobserbahan nila ang sinasabing hindi makataong hakbang ng mga piki. And then, pakinggan naman natin yung komento uli ng ating butihing senador. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Ayan. Tapos Ayan tayo, na, meron na tayo. Yan na.
ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MTT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong wala. question doon kung sino yung illegal doon o ano. Ang sinasabi po natin sa Act of War. Lumabas na naman ang komento niya na act of war. Because doon sa presence nga po ng no, na sinasabi na baka tayo ay nag-violate na, no? Nag-violate daw tayo sa tinatawag na act of war ng international law. Remember, sino ang kausap natin, no? At ngayon pa lang pinagdidiinan ko na sila nga mismo, no, hindi kinikilala ang international na batas. Numero 1 yan. Hindi nila kinikilala ang international na batas dahil mas pinaniniwalaan nila ang sarili nilang batas, no? Yun ang batas nila eh. Batas Chino. Wala silang pakialam sa international na batas. Sino ba rito sa umpisa't-umpisa ang hindi na sumusunod sa international na batas? Ang Pinas ba? O ang mga piki? Senador, dyan pa lang sa katanugan na yan, no? Act of war. Bago natin palalimin ang usapin, kilalanin muna natin yung susunod na topic, no? Para mas malinawan tayo. At mamaya ibibigay ko ang buong opinion ko para dyan. Pakinggan muna natin ang kasunod na bahagi. Ano po ba yung klaro sa inyong Act of War? Pwede ba paliwanag niyo sa amin? Nakita nyo? Hindi niya daw kino-question dyan eh. Diyan sa salaysay niya, hindi niya daw kino-question, no? United Nations. Pwede ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard? Sa Umaaligit-aligit yung... sa organization po ng Tama yan. PLA Navy. Tama. Yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Huwag sa natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. yung sa atin po yun. Pero yung At sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including Ayan na. Galing na sa bibig mo ho mismo yan, Senador. Pulis ng karagatan. Army, Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Tama po ito, under ninyo to. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. Kung ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definisyon ng China. Opo. Okay. Butihing Senador, ito po yung pananaw ko dyan, no? Pinagpipilitan nyo po na ang Coast Guard ay sibilyan sa kabilang panig sa mga Chino, no? Kayo na ho mismo nagsabi, pulis pangkaragatan. Ang pulis ba masasabi mong sibilyan? Unang komento ko yan. Pangalawa, pinagdidiinan mo ang international na batas. International na batas na hindi kinikilala ng mga Chino. Diba? Hindi kinikilala ng Chino. At yan na nga ho ay hayagan. Sinasabi, magkaiba ang perspekto ng Coast Guard ng international kung saan bahagi ang Pilipinas at sa may sariling batas na sinusunod. Na which is yan ang mga piki. No? Mga piki. May sarili silang mundo. Okay? Bago ko dugtungan, bago ko tapusin ang buong komento ko, pakinggan muna natin ang buo to. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair,
being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of the OTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what the military is doing. And Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin. Definition, hindi raw pinag-uusapan. Definition ng Sige international law kung ano ang Coast Guard. Ayan na naman, international law na naman. International law sa Coast Guard. Okay. Ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi pa po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po niyo sila nga naman talaga dapat. Kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin niyo Yan, po. sa totohanan na tayo. Consistent lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, pahigot-higot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard, because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami, kami na support sa kapulungan ito para matulungan ang Coast Guard to improve our capability. Now in terms of, may I add Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. It depends on how a country, the administration attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. So Mr. Chairman, huwag natin masyadong kasi mahirap yan eh. Hindi na-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Hirap nang hindi talaga inuunawa ang bawat sinasabi, no? Ang armed forces, andyan niya ang paggera na. Huwag natin ibahin eh. Kasi na tayo eh. Ang hirap naman natin na... Senador, sa bibig mo lumalabas ang mga bawat kataga. Okay? Sa bibig mo lahat lumalabas ang bawat kataga. So, pag nilay-nilayan natin yan, no? Pinaliwanag na sa kanya, no? Ang definition ng Coast Guard sa international law na sinusunod natin. No, which is walang definite na klasifikasyon, no? Kung saan. At yung sariling batas na sinusunod ng mga pikit. Okay. Iisa-isahin na natin yan. Senador, sa opinion ko lang, as long as na ikaw ay uniformado, may nakaatang na obligasyon sa'yo, at ikaw ay nasa empower, no? At otorisado, no? Na binigyan ng kapangyarihan, ikaw ay under sa law enforcement. Kapag ikaw ay law enforcement, gaya ng paulit-ulit mong binibitawan, pulis pangkaragatan. Hindi po yan natatawag na sibilyan. Dahil may authority ka. Huwag nating ipagpilitang sibilyan. Sibilyan ka ng sibilyan. Walang sibilyan. Gaya ng pinaliwanag sa inyo ng admiral na yan, no? Na ang Philippine Coast Guard, ang pinagkaiba sa international na batas at pati sa atin, tayo ay nasa ilalim ng Department of Transportation. No? Ang ating mga behikulo is pang-patrolya. Walang kargang pandepensa.
ang mga Chino noong 2018, mag-research ho kayo. Binago ni Xi Jinping ang nakakasakop sa kanilang Coast Guard. Inander po sila sa PLA, People's Liberation Army, no? Tama ba? So, it means sila ay ina-umbrella ng sandatahang lakas ng mga Chino o mismong China. Sila ay nakailalim sa sandatahang lakas, ang mga Chinese Coast Guard na yan. At remember, ang bawat bihikulo ng Chinese Coast Guard ay may karga-kargang 2 unit ng pandetensang armas, which is ang submachine gun. Nawala naman ang Coast Guard natin yan. May water cannon pa sila. Bagkus may water cannon din ang mga Philippine Coast Guard natin. Pero iilan lamang, no? Iilan lamang ang meron na nakakabit sa ating mga bihikulong pandagat, no? O ito pa, paulit-ulit mong sinasabing pulis pang karagatan. Sa salita mong yan, senador, respetadong senador, masasabi mo bang civilian kung pulis pang karagatan? Kayo na ho mag-isip, mga katoto, kung may punto ba ang sinasabi ko o wala. Ito ang isa sa bibigyan natin ng diin, no? Katagang tinanong niya ito. Panoorin natin. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Ayan na, lumabas na. Tinatanong, hindi ba daw natin kaya? Sige, huwag na tayong magmaang-maangan pa. Doon tayo sa katotohanan at makatotohanan, no? Bibigyan ko kayo ng comparison. Para sa akin, senador, hindi natin kaya. Prangkahan na nating sabihin, huwag na tayong magmataas pa ang ihi. Malayo ang agwat natin sa bawat aspeto. By means of number, by means of power, by means of equipment. Malayong malayo. Saka bakit ba kayo gigil na gigil sa mga kaalyansang grupo na tumutulong sa atin? Nagbibigay protection sa atin. Ito ang pagkakataon na magamit natin ang mga pinipirmahang kasunduan. Ito ang binipisyo natin. Anong silbi na naging kasapi tayo ng United Nations? Anong silbi ng kasapi tayo ng ASEAN? Kung hindi naman natin bukas palad tatanggapin ang mga tulong nila, at huwag tayong magpakanda-impokrito dahil hindi talaga natin kaya. No? Para tong nagharap ng isang matandang bata at yung musmus na bata na para tayong aagawan ng candy dahil sa kakulangan ng kakayahan. Pero kung itong musmus na batang to kasama ang kanyang kuya, sigurado hindi ito basta-basta maagawan ng lollipop. Nagets ba yung punto ko, mga kasama? Mga katoto? Huwag na tayong pumunta pa sa sandatahang lakas nila. Sa Coast Guard na lang tayo mismo alone, no? Alone. Ipapakita ko sa inyo ang pinagkaiba
Ang Philippine Coast Guard, meron tayong 62 patrol vessel at 4 na support ship. Ano ibig sabihin? Yung 62 bihikulo natin, maliliit na barkong Coast Guard to. At meron lang tayong 4 na bihikulo na pang support ship o yung malalaki at moderno. Samantalang ang mga pike merong 164 cutlers. Pag sinabing cutlers, ito yung mga sasakyan o bihikulong pandagat na malalaki, mga tuniladang capacity. At higit rito ang pagkakakilanlan ng cutlers, may harapan at likuran na submachine gun pang protekta with water cannon. Sa 164 na yan, ang pinakamaliit dyan ay ito. Yan mismo. Yang humarang na yan sa patrol vessel ng Philippine Coast Guard. Pinakamaliit yan, ha? Take note, pinakamaliit yan. Anong laban natin? Isama mo na yung 4 na support ship, no? 62 plus 4. 66. Sa 164. Sabihin na natin palubugin nyo yung katumbas na 66 na barpor na yan, may 100 pa rin na naman nanatiling nakatayo ang mga piki. Kung tayo sa Coast Guard natin ay may tinatawag tayong Britain, Norman, no? Hindi ko alam kung nasa 2, 5 yan. Ito ay isang uri ng passenger plane na pang-survey. Sa atin, yung pang-survey plane ng Coast Guard, kaya lang naman kumarga ng, sabihin na natin 4 hanggang 6 na pasahero. Samantalang, no? Ang tinatawag na Harden Y-12 ng China, madami, no? As in, madami talaga. Ang kapasidad nito, 12 hanggang 20 pasahero. See the difference? Survey plane pa lang yan, ha? Ang helicopter ng Coast Guard natin na pinatakitang dumadako pa sa likod, no? Lumalanding pa sa bihikulo natin. Yes, nasa modernized tayo. Ilan lang ba ang helicopter natin ng Coast Guard na tinatawag na Airbus H-145? Para saan ba yung gantong klaseng modelong helicopter na yan? Pang search and rescue mission, no? Yung ating BOP-105 o yung tinatawag na multi-purpose plane, ito yung survey plane, na ang katapat sa China is yung Harden ZY-12. O, mausap tayo sa helicopter. Sa helicopter, ang Coast Guard ng Chino may Harden Z9. Anong pinagkaiba kagad? Ang helicopter natin, pang search and rescue ng Coast Guard. Samantala sila, ang Harden Z9 nila is anti-ship, anti-submarine fighting helicopter. Yan ba sibilyan? At gaano karami ang Harden Z nila? Nakalagay sa survey, it's plentiful. Bakit sa kanila binubuo yan? Sila nagsusupply niyan. Ang daming reserba. Handful and plentiful as necessary needed. Doon pa lang dudurugin na tayo.
Dahil anti-ship, anti-submarine, may kargadong missile. Yan ba ang masasabi natin na civilian? Ngayon, usapin na lang tayo. Kagalang-galang na senador. Ano ang kakayahan ng Pilipinas tumapat sa isang powerful country na harap-harapan na ho, hinakamkam ang ari-arian ng Pilipinas, inaapi ang dapat nananamasa sa kayamanan ng nasasakupan ng bansa. Hindi pa ba tayo makikipagkapit-bisig para tanggapin ang tulong galing sa ibang bansa? Usaping dami na lang, military na lang, kung gusto mong yan ang usapin. Wag na sa equipment, tao-tao na lang. Sabihin na natin, Vatican ang bawat militar natin. Pero ang labanan, 1:30. Ang isang sundalo natin, aamanos kung siya ay nakatumbas ng 30 Peking Army. Kahit sabihin mo anong husay mo, kung ikaw ay puputaktihin, wala rin. Baka gusto mong patunayan natin, Senador, battle aircraft, battle warship, panghimpapawid. Ano ipantatapat natin sa kanila? Sa bagay, kung sa paniniwalang Pilipino at usapang Islam, lamang tayo. May daan-daan silang jet fighter. May daan-daan na naman tayong manananggal. Yan ba ang kaya natin ipagmalaki? Meron tayong kagamitan, pero aminin na natin, hindi sapat. Hindi masama na maging makabayan. Pero kung talagang makabayan ka, isipin mo muna, una sa lahat, ang para sa bayan. Kung ano ang nakakabuti para sa ating lahat. Senador, nire-respeto kita. Nauunawaan ko ang saloobin mo. Pero sa pagkakataon ngayon, Robin Hood ng Pinas, hindi ako sang-ayon sa pagbatikos mo sa mga posibleng tulong na makuha natin. Kailangan mabalik sa atin ang para sa atin. Dapat Pilipino ang nananamasa, no, ng mga likas yamang dagat na yan. Gray zone ba sabi mo kanina? Okay. Sabi mo, tayo ang unang naglabas ng gray zone. Kaya na-trigger ang China. Kagalang-galang na senador, buksan niyo yung mata niyo. Ito 2015, tinapos nila ang artificial island na sakop sa ating economic zone. At libo-libo ang dumaan na dyan. At ngayon, daan-daan ang dumadaong dyan na warship ng mga piki. Ngayon, sino ang nagsimulang magpadala sa teritoryo ng tinatawag na gray ship? Tayo ba? O sila? Kaya pag-isipan natin yan. Mga kamaskarado. Sabihin na natin, huwag tayong maging impokrito sa katotohanan. Yan ang totoo. Kaya mga kasama, kung gusto nyo pa na magkaroon tayo ng mga himay-himay na prangkahan at makatotohanang opinyon, huwag nyo kalimutan, i-like and follow ang channel na to. At gigisahin natin ang dapat gisahin sa makatotohanang komentaryo. Kaya nga po, maskarado. Wala tayong pakialam kung sasagasa tayo basta't nasa katotohanan tayo, pero may pangangalaga sa katauhan at seguridad dahil
Ika nga, ang totoo, masakit. Nakakasugat ng malalim. Kaya hanggang sa susunod mga kasama, subaybayan ninyo po itong si Maski o Maskaradong komentarista ng Pinas. Magandang gabi po.